Hello po mga kababayan! Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Kung nasaan man po tayong part ng mundo ngayon, sana po is okay po ang inyong kalagayan at ingatan po niyo ang inyong health. So, ang gagawin po natin today is beef chicken empanada. And this recipe is dedicated to Ate Peachy09. At nag-message po siya sa akin. Tinatanong niya po sa akin kung meron daw po akong idea para dun sa mga leftover niya. So, nung gumawa siya ng lumpiang sariwa, sabi ko, Ate Peachy, hintayin mo na lang yung video ko. Hopefully this week na may-upload ko. Medyo hindi ako busy sa school. So, yun. At, isa pa rin pong reason kung bakit ako ngayon nandito sa harapan nyo. Dahil ang dami rin ako natanggap na message, comments, tapos, emails. Kung tinatanong ko ako daw ba yun? Tapos, puro salita lang daw, puro voice lang yung naririnig nila. Tapos hindi ako nagpapakita sa video. So, eto po. Kumakita na ako. So, anyway, simulan na po natin ang paggawa ng beef chicken empanada. And I hope you like it po. So, eto na po ang ating mga kakailanganin. Half pound of ground beef, onion, yung leftover po natin from lumpiang sariwa, all-purpose flour, dried raisins, baking powder, all vegetable shortening, kung wala po niyan, lard or butter, pwede, salt, pepper, dried basil leaves, pwede ding fresh, water, pwede din pong broth. So, ang gagawin lang natin is gigisa lang po natin ang ating sibuyas hanggang maging translucent po ito. Lalagay na po natin ang ground beef. Haluin lang po natin ng mabuti para even yung pagkakaluto. Then, sisison po natin siya ng salt and pepper at ang ating dried basil leaves. Yan. And then, so, isi-simmer lang po natin siya for about 10 minutes hanggang lumabas yung sarili niyang taba. So, make sure po luto po ang ating ground beef. Ayan. At malambot na siya. Pwede na siyang kainin. Tapos, papatayin na po natin yung apoy. At ilalagay na po natin ang ating leftover ng lumpiang sariwa. Isinama ko na rin po dyan yung dried raisins. So, luto naman na po ang ating gulay. So, hindi na po natin siya kailangan lutuin pa uli. So, ito po yung ating dough na ginawa kanina. So, for the last time, mamasahin po muna natin ng konti para po yung air na nasa loob is mawala. So, ganun po dapat ka-smooth yung top ng dough. So, kukuha po tayo ng dough. And, mas madali po kung meron po kayong rolling pin. Pero kung wala, is pwede din pong kamay. So, ganito po. Kung wala po kayong rolling pin, ganyan po yung gagawin nyo sa dough. Papaikot nyo po yung dough habang ni-stretch nyo po siya. Ayan, parang gumagawa lang tayo ng pizza dough. Kung marunong po kayong gumawa ng pizza dough. Ayan, ganito po dapat ang itsura niya, smooth, at saka ganito lang po siya kanipis.
Wag po masyadong manipis kasi mabubutas mamaya pag prinido na natin. So, ilalagay lang po natin. Tapos, lalagay na po natin ang ating filling dun sa ating dough. Tapos, tatakpan po natin ang kabilang side. Tapos, i-press po natin kung nasaan yung ating filling para pag finold natin is alam natin kung nasaan siya. So, yan. Ganyan po. So, kung masyado pong maraming excess, pwede nyo po siyang i-cut siya using yung pizza cutter. Kung wala po yung pizza cutter, pwede din yung knife or scissors. So, fold po natin siya ng ganyan. Yan. So, ulit-ulitin nyo lang po ang pag-fold niya hanggang matapos nyo po dun sa kabilang side. So, fold lang po tayo ng fold. Pero, ingat po, baka po mabutas. So, ayan, ganito. Tapos na po. Ayan. So, ulitin lang po natin yung process natin. Ayan. Tapos, ipiprito na po natin siya sa mainit na mantika. So, tapos na po ang ating beef chicken empanada and I hope you like it. So, thank you for watching po. And again, please leave some comments. Thank you!